sa pagtitakas na ba si Morgan? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Katapusan na nga ba ni Moira kung hindi niya susundin yung pinag-uutos ni Giselle? Dito ay walang magawa nga si Moira kundi sundin ang lahat-lahat ng mga inuutos ni Giselle, kung hindi ay mamamatay nga siya dahil nga merong baril na nakaumang dito nga kay Moira. Akala ni Moira ay tapos na nga siya nang makuha niya yung susi sa manok, pero hindi pala yun ang katapusan niya, kundi nag-uumpisa pa lamang itong si Giselle sa kanyang palabas. At kitang-kita ni Zoe at ni Chantal ang nangyayari kay Morgana or kay Moira. Dito kitang-kita nila na hirap na at takot na itong si Moira sa pinapagawa sa kanya sa hindi nila kilalang tao. Napapaisip sila ngayon kung sino nga ba ang maaring gumawa noon dito kay Moira. Hindi naman si Lynette, hindi naman si Annalyn, dahil sigurado si Chantal, base na rin sa kanyang nakikitang reaksyon ni Annalyn at ni Lynette, ay wala silang kalam-alam. Kaya naman isa lang yung iniisip ni Zoe na maaaring gumawa nito, walang iba kundi ang kanyang tita Giselle. Alam niya na hanggang buto nga ang galit nito kay Moira dahil na rin sa pagpapatalsik nito sa Apex bilang CEO. Pero ganun pa man ay wala nga silang ebidensya na magpapatunay na si Giselle nga ang may kagagawa nito kay Moira, dahil nga kahit sa boses pa lang ng tao na nag-uutos dito kay Moira ay hindi nga nila makilala, kasi nga iba ang boses pag nagsasalita ito. Kaya napapasabunot na lang itong si Chantal sa kanyang sariling ulo, kasi nga hindi niya nga malaman at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngayon nga nawawala nga itong si Morgana at nanganganib din ang kanyang buhay, samantalang hinihintay at inaasahan din siya ni Nosy J or ng totoong Morgana sa China para sa kanyang opening, sa kanyang negosyo. At sigurado kung hindi siya makakarating, isang malaking problema ang kakaharapin ni Chantal at ni Moira kung sakaling hindi nga ito dumalo doon o umabot sa opening ng kanyang negosyo. At sigurado na may gagawing hindi maganda si Nosy G pagdating ng panahon. Kaya ngayon itong si Chantal ay nalalagay na rin sa pag-iisip yung kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung sino ang kanyang uunahin, nalalagay sa alanganin at nasa gitna din siya. Samantala naman itong si Zoe iyak ng iyak sa sobrang awa sa kanyang nakikita sa kanyang mami Moira. Kahit gusto niya mang tulungan ang kanyang mami Moira ay wala nga siyang magawa. Kitang-kita niya nga kung gaano natatakot ang kanyang mami Moira sa pagtalon o pagpasok ni Moira dito sa loob ng ahas, sa kulungan ng mga ahas, kung saan nga ay kailangan ngang kunin ni Moira isa-isa at ipalabas yung mga ahas na yon sa lalagyan. At hindi pwede ngang hindi si Moira dahil nga merong nakaumang na baril sa kanya. Isang maling paggalaw lang ni Moira ay maaaring ikakapahamak ng kanyang buhay. Samantala namang tuwang-tuwa nga itong si Giselle sa pinagagawa niya dito kay Morgana. At ini-imagine na lang ni Giselle na si Moira nga ang kanyang pinapahirapan. Sa totoo lamang ay si Moira nga ang kanyang nakikita at hindi ang kapatid nito. Samantala naman nalaman na nga ni Annalyn
na ang kanyang tita Giselle nga ang may pakana ng lahat dahil natawagan niya ang sekretarya nito at sinabi dito ng sekretarya na busy nga ang kanyang tita Giselle kung kaya't hindi nga ito makakasagot ng kanyang tawag. Ngunit naduras nga ang kanyang sekretarya nang maitanong nga ni Annalyn kung nasaan sila ngayon. Ayon pa sa kanyang sekretarya, nandito kami sa farm at tumpak na tumpak dahil si Morgana Go ay nasa farm. Kaya naman dali-dali ang tinawagan ni Annalyn ang kanyang daddy RJ or ang kanyang tatay RJ para ipaalam ang kanyang nalaman. Ayaw na ayaw kasi na mapahamak ni Annalyn ang kanyang tita Giselle dahil alam niya at narinig niya ang mga sinasabi nito na maghihiganti siya dito kay Moira. Kung malaman ng lahat na si Giselle nga ang may pakana ng pagkidnap dito kay Morgana Go, malaking kaguluhan ito at malaking problema. Baka nga hindi nga makalabas ng kulungan kung sakaling ang mahuli at makulong itong si Giselle dahil napakalaking kasalanan ang kanyang ginawa. Samantala naman itong si Moira nga ay kahit na ayaw at takot na takot siya sa mga ahas ay tuloy pa rin ang laban. Ayaw niyang mamatay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinalunan nga ni Moira yung lalaki na nagbabantay sa kanya sa kulungan ng mga ahas. At dito ay tumakbo nga itong si Moira dahil natumba yung bantay niya. Makakatakas kaya si Moira sa ginawa nito o malalagay pa sa alanganin ang kanyang buhay. Hindi alam kasi ni Moira na nasa paligid, lahat ng paligid na yon ay punong-puno ng CCTV camera at kitang-kita ang kanyang ginagawa. At kahit saan man siya magpunta, makikita siya ni Giselle, kaya hindi madali para kay Moira ang magtago or makatakas sa farm dahil sa gitna nga sila ng farm at napakalayo nga sa highway. Kaya hintay na lang natin kung makakatakas pa nga ba itong si Moira or maaabutan na naman siya ng mga tauhan ni Giselle.